1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At ito na nga, grabe, naganap na kahapon ang preliminary competition ng MGI All-Stars. At talaga naman grabe, naloka ako. Maganda ang show. Talagang masasabi ko, in fairness naman talaga sa MGI, talagang production-wise sila ay nako, winner na winner talaga. Wala akong masabi, lighting, stage, mga eksena, talagang panalo. Talagang masasabi ko, ang MGI talaga ang tunay na number one. At totoo naman yon. Hindi naman natin talaga mapagkakaila. Pagdating sa production talaga, MGI ang tunay na number one at the best. Di ba? Kaya naman ngayong pag-usapan natin, kamusta naman ang mga nagganap at eksena at ang mga hurado dito sa MGI All-Stars. Naloka ba kayo ng bonggang-bongga? So, ako masasabi ko, oh my gosh, nakakaloka. Pero eto, para sa una natin, chika, ano naman daw ang masasabi ko sa tatlong host kagabi dito sa MGI All-Stars. To be honest, kung ako ang tatanungin mo, bonggas naman dahil ang gaganda nila. Pero sa totoo lang, okay na sana na si CJ Opiasa na lang ang kinuha nilang host. Sa totoo lang ha, para sa akin, si CJ talaga ang nagdadala doon sa dalawa. Either si Vina na magaling-galing din naman konti, pero Diyos ko naman, eto naman si China, oo, si Miss Universe Asia, Diyos ko, naloka ako konti. Ayun. So, alam mo, parang ang tahimik yesterday, yung pag nagsasalita siya, parang, ewan ko ba, parang hindi pa siya talaga fit for hosting. Sana kinuha na lang siyang hurado, ganon. Kasi hindi siya nagbibigay buhay doon sa sa production. Siya yung tipong parang kung siya yung laging host, nako, maluluha talaga ang production sa kanya. Ewan ko kung agree kayo. Pero syempre si CJ Opiasa, siya talaga yung masasabi natin well-experienced pagdating sa pag-hosting. And then Vina, okay na rin naman. Pero mas magaling pa rin si Atisa. Aminin. Di ba? Diyos ko, naloka ako. At ito na nga, syempre excited tayo mamaya sa part 2 ng MGI Preliminary Competition para dito sa MGI All-Stars dahil mamaya tatlong host uli. Siyempre, andiyan si Eva Tiglao and then of course, nandiyan si Michelle D. Di ba ang bongga? Hindi ko alam kung sino pa yung isang kasama nila. May isa pa silang kasama. Kaya I'm so excited. Excited ako sa magiging eksena at ganap dito sa mamaya sa preliminary competition round 2. Diba? So, yan. So, nakakaloka. But congratulations pa rin sa tatlong hosts yesterday. At lalo-lalo na syempre kay CJ Opiasa na sobrang galing talaga kagabi. Diba? So, aminin natin na talaga bonggang-bongga, bongga at bongga. Diba? And then, para naman sa sumunod na chika, ito nga, pag-usapan natin. At para naman sa sumunod natin, chika, pag-usapan natin mga huradong nakaupo, katulad ni Osmel, Lupita, at saka syempre ni Omar. Pag-usapan din natin si Natalie, Isabel, Avina, at saka syempre Jojo Bragais. Actually, may isa pang tie So, parang 8 sila. Ako para sa akin, si Natalie, si Isabela, si Avina, at saka si Jojo, very fair sila sa lahat ng country. Kung hindi nila masyadong type yung candidates, magbibigay lang sila ng konting mababang score pero not to the point na parang
lowest to the 5 or kaya 5, gano'n. Talagang naman, fair sila doon sa kandidata. Siguro dahil naiintindihan nila ang hirap, yung pagod ng mga kandidata, kaya meron silang tinatawag na consideration. Especially si Natalie Clivova. Sobrang natuwa ako sa kanya kasi dito ipinakita niya kung gaano siya ka-fair na maging hurado. At ako, para sa akin, si Natalie ay fair naman talaga siya kahit naman sa Miss Charm noon. And then, ayun, maganda siya magbigay ng score, especially kay Miss Philippines at saka sa ibang kandidata natin at sa mga kandidata pa na lumalaban dito. Si Jojo naman ganun din, maganda siya magbigay sa Latina, maganda din siya magbigay sa Asia. Kumbaga parang consideration talaga ang ibinibigay nila doon sa mga candidates. Pero etong si Lupita at saka si Osmel, obviously naman, di ba? Kung titignan ninyo ang kanilang binibigay na score dito kay Gacini, talagang ang baba lalo na dito sa bare face na tinatawag yung second round ng competition yesterday. Doon sa evening gown, okay. So, parang feeling ko, fair sila doon. Pero dito sa ganun ba talaga kapangit si Gacini para bigyan nila ng mababang score? So, doon naloka ako ng bonggang-bongga. But, naiintindihan ko, it's a choices. Kumbaga parang, eto yung gusto ko wala kayong magagawa. Kung sa paningin ko, hindi siya maganda, di ba? So, may mga ganon talaga at kailangan maintindihan natin yon kasi naupo sila dyan, uhusgahan nila. Ngayon, kung totoo na hindi sila nagagandahan kay Gacini, okay lang yon. Pero, kung hindi naman talaga totoo yon na parang maganda si Gacini sa paningin nila, pagkatapos bibigyan nila ng mababang score, bias silang hurado. So, yan. Di ba? Yun lang yun So, ako kasi, pag tinignan mo si Gacini na walang makeup, maganda siya sa paningin ko. At hindi ko masabi na hindi siya maganda. Maganda talaga siya, di ba? Pero, para bigyan mo na mababang score, parang sandali lang muna, nakakaloka ka. So, siguro, ang tingin ko, kasi iba-iba kasi yung reference natin pagdating sa beauty. Merong gusto natin, Latina, talagang maganda yung mukha, maganda yung mata. Saka parang feeling ko, ang mga huradong katulad ni Lupita at saka ni hindi lang sa kinis ng mukha or ganda ng mukha sila tumitingin, sa ganda ng mga mata at ng smile. I think, doon sila nakatutok. And then parang feeling ko doon bumaksak si Gacini dahil yung smile ni Gacini, aminin natin, hindi naman 100%. Na ibinibigay niya ng todo-todo, di ba? So, parang ang akin, yung smile ni Gacini hindi charming yung gano'n, yung di ba katulad ng iba na di ba? So, yun. So, siguro, isa yun sa mga reference ni Osmel na kailangan maganda kang ngumiti at maganda ang mga ngipin talaga. Tapos, pangalawa, yung mata. I think dapat yung mata, yung alam mo yung katulad ng mga mata ko na, charot, so yun. Hindi, parang feeling ko dapat yung mata, yung, alam mo yung naka-smile. Hindi naman, kasi ang mata kasi ni Gacini medyo matapang, matalim. Kaya parang feeling ko, para sa kanila, hindi sila nagagandahan. Bilang beauty queen, siguro gusto nila yung perfect smile talaga at perfect eye. Sabi ng ganon, sa mata nakikita ang ganda ng isang tao. Di ba? So, yan. Pero hindi ko sinasabing hindi maganda. Sinasabi ko nga, sa paningin ko, maganda na si Gacini para bigyan mo ng lowest score. Ganun ba talaga? Kaya nawawonder ako. Pero, kung sinasabi naman nila na maganda talaga si Gacini, bias talaga sila. So, gusto lang nila ibaksak si Gacini. Ganon. So, yun. So, hindi ko alam. Pero, nandoon ako sa part na yon. Di ba? So, yun. Ay, nako si Osmel. Alam ko marunong tumingin si Osmel ng isang beauty queen. Pero, ang hirap talaga niya pagdating sa mga naiirita ako sa kanya na parang ang baba naman. Kasi siya talaga yung nagpabaksak kay Gacini doon sa bare face isa siya sa si Lupita. So parang sabi ko, ang mga Latina ba, hindi sila nagagandahan sa beauty na meron si Gacini? Pag hinubaran mo naman, ang ganda-ganda naman ni Gacini. At si Gacini, confident siya doon sa face niya na gano'n siya kabongga. Siguro, iba yung tingin ni Osmel sa kanya, di ba? Kung naloka ako, Osmel, magpa-check up ka ng mata. Charot! Mukhang malabo na. Charot!
Nakakaloka, kontrabida. Akala ko si Natalie ang magiging kontrabida sa atin. Ayun pala si Osmel at saka si Lupita. Charot. Anyway, bahala sila. So, yun yung decision nila. Respetuhin na lang natin. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, ano naman daw ang masasabi ko? Dahil lumaban ng bareface etong si Miss Philippines na si Kelly Trajano at saka syempre si Fuchsia. To be honest, natuwa naman ako kasi parang talagang nilalaban talaga ng Pilipinas ang laban nila dito. At iba-iba, meron tayong iba-ibang klaseng kandidato. Pero syempre, wala tayong magagawa kung sa paningin ng hurado ay panalo sila, di ba? Kung panalo kay Osmel ang face ni Kaylin at saka ni Fuchsia. And then, ayun, nalungkot lang ako kasi parang pagdating kay Gasini, talagang hindi niya talaga type. Ibig sabihin, hindi maganda si Gasini sa paningin niya. Nakakaloka, di ba? Kaya kahapon talaga, feel ko talaga yung kabatripan ko na parang ayokong magsalita. Pero ando doon na parang yung hirap So, mas mabuti pa nga walang hurado Si Mr. Nawat na lang, charot. So, yon. Mahirap. Ang kalaban natin dito ay mga hurado. So, yon. So, wala tayong magagawa. So, parang feeling ko talaga nakatingin talaga sila sa ganda ng mata at saka sa smile. Ganon. And then, para naman sa sumunod na chika, Imelda, lumaban ng todo-todo. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, congratulations. At talagang natutuwa ako kasi ipinakita ni Imelda yung galing niya. At in fairness nagustuhan siya ni Lupita Jones. At saka syempre ni Osmel. Si Osmel nagbigay ng perfect 10 para kay tawag dito, kay Imelda sa score ng evening gown, di ba? At maganda din yung ibinigay niyang score pagdating sa tawag dito, sa bareface. Maganda naman si Imelda at maganda din naman yung gown. Wala naman akong masabi. Talagang pagkatalikod ni Imelda, parang wow. At saka pag tinignan mo siya sa stage, ang ganda ng makeup, ang ganda ng ayos, ang ganda ng eksena. So, job well done, Imelda. I'm so proud doon sa ipinakitang performance ni Imelda. Kasi ang akin lang, wag natin pag-usapan kung ano ang merong back history etong si Imelda. Ang pag-usapan natin dito ay kung paano ba siya nagpa-perform at lumalaban sa competition na to. At ang masasabi ko, job well done. Diba? So, yon. At masaya ako dahil ibinibigay nila yung lahat. Diba? So, yon. So, the best. At natutuwa naman ako na gustuhan siya ni Osmel. Mahirap naman yung lahat ayaw ni Osmel. So, siguro talaga yung beauty ni Gasini ayaw niya. Or, gusto niya talagang hindi manalo si Gasini dito. Ayun lang yon. May hugot no? Pasensya na kayo guys kung bakit ganun ako. Kasi parang feeling ko kasi maganda naman yung ipinakita at confident naman si Gasini kagabi. Pero naloka lang ako para doon sa but naiintindihan ko pa rin naman yung part na parang siguro iba yung tingin niya kay Gasini. Siguro ay na-expect niya ng maganda. Kasi may mga ganun Hindi tayo nagagandahan at ito naman gandang-ganda, di ba? Pero ito si Miss Vietnam. Ano naman masasabi ko kay Madjongera? Well, ang masasabi ko, hindi na siya Madjongera kagabi. Anak na siya ng CEO. Ganon, CEO ng isang kumpanya. In fairness naman dito kay Vietnam, talagang inilaban niya ng maayos ang laban niya dito sa MGI yesterday. Pinatunayan niya na isa siyang Reyna. Pinatunayan niya na kaya kong makipagsabayan. In fairness, ang ganda pagdating doon sa evening gown, tapos may mga effect pa. Kumbaga talagang pinagplanuhan, di ba? And then, plus, nandoon yung naghubaran ng makeup, talagang may ibinuga talaga ang beauty niya. Talagang, hoy, beauty queen ako. So, yun yung pinatunayan niya. At natuwa ako at napapalakpak ako sa kanya. Kasi parang I think, dapat ganon yung laban. Kaya nga kay Fuchsia, hindi naman sa kay Fuchsia, gusto ko siya. I love her. Kasi may nagsasabi si Mama Sam ayaw. I love her, but I'm expecting more. Gusto ko pa na makita siya na tumaas at umangat at
alam mo yun, naniniwala kasi ako sa kanyang kaya niya. Oo, naniniwala ako sa kanya, na may ibubuga pa siya. Dahil reyna siya. So, ayun yung mga hinahanap ko na paano mo ile-level up, paano mo ilalaban. But naiintindihan ko, ito yung gusto niyang ibigay. But ang gusto kong mangyari ay manalo siya, lumaban siya, katulad ng ginagawa ni Vietnam na lumalaban, di ba? So yun lang yung akin. So I hope na sana may ibubuga pa ang mga queens natin mamaya. So yun, so abangan natin yan. And then para sa sumunod natin, chika, sabing ganon, tingin mo ba Mama Sam, mahina ang laban ng Team Asia kumpara sa Team Latina? To be honest, totoo naman to. Kasi mga Latina kasi ang mga nakaupo. So majority na parang gusto nila talaga Latina, Latina, Latina. At in fairness naman sa mga Latina, mayroon talaga silang ibinubuga pa. Mayroon silang inilalabas pa. Ayun yung sinasabi ko nakitaan natin sila ng galing. At nakita natin kung paano sila mag-execute. So, ibig sabihin, meron pa silang ibubuga, di ba? So, yung ipinakita nila yesterday, may ile-level up pa ba to sa final? So, yun. Kasi parang feeling ko, meron. Kasi, kung wala na, di ba sinabi ko nga, parang tinotodo na nila from the simula pa lang. So, ayun. So, hindi sila know when to pick. Ang laban nila, todo natin from the start until end. So, ngayon, tingnan natin sa finals kung ano ang mangyayari. Sabi ganun, kaya pa bang manalo ng Pilipinas? Kaya pa yan. Di ba? So, yun. Sa Team Asia, parang feeling ko naman lumalaban naman So, naaano lang talaga tayo ng Team Colombia, ng team na mga Latina. Mas nakikita ko na talagang malakas talaga yung mga Latina. Sobrang lakas. Sa ganda na lang Tapos pag umiksena sila talagang wow, 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 and wow. Di ba? So, yun. So, basta magtiwala lang tayo sa laban natin, and then hindi pa naman dito natatapos ang competition, di ba? So yon, so laban lang. Sabing ganon, dihado ba dito si Gasini Ganados? To be honest, hindi ko masabing dihado dahil parang feeling ko ayun yung desisyon ng hurado sa kanya, at binigyan naman siya ng mataas na score pagdating sa evening gown. To be honest, yung evening gown niya, ewan ko kung na-amaze kayo, pero kung ako, soso lang sa akin. Tama lang pang prelim. Pero umaasa ako na mayroon siyang ipapasabog para sa finals, di ba? So kasi ito kasing laban ni Gasini dito, hindi ko alam kung aangat pa siya mamaya ng todo. But safe siya for the top 18. Kasi number 13 siya But kailangan niya pang umarangkada mamaya para mas umangat pa konti. So yung laro niya mamaya, parang feeling ko, mahirap. Kasi magagaling din naman kasi talaga si Colombia, si Ghana, magagaling talaga sila, meron talaga silang ibubuga talaga ng todo-todo, di ba? So, yon. So, parang ang akin ay tiwala at dasal, ayun ang kailangan natin para makausag pa tayo ng bonggang-bongga sa competition na to. But, let's see later, di ba? So, yon. So, ako naniniwala ako na lahat ng mga kandidata dito sa MGI All-Stars talagang ibinibigay nila yung best nila, at nakita naman natin kung paano sila rumampa, paano sila umiksena, and congratulations sa kanilang lahat. So let's see for the next round later, diba? So yan. And then ang top 2 ngayon ay si Colombia at saka si Ghana. So tingin mo Mama Sam, maintain kaya nila to hanggang sa dulo? Well, ayan ang malalaman natin later. Kasi ang akin kasi naghanda, tapos talagang pinag-igihan nila. Hindi ko naman sinasabi na hindi natin pinag-igihan, na pinag-iigihan nila yung mga plano nila, yung mga pasabog nila, talagang prepared sila. Mas prepared sila, and then parang ang hirap habulin ng score nila, but naniniwala ko kaya yan. Kasi si Colombia, parang ang taas ng score na, ang layo di ba? Sabi ng ganon, mukhang may hirapan talaga si Gasini na mahabol si Colombia, but naniniwala naman ako na kaya yan. And then, ayun nga magaling din si Colombia pagdating sa eksena niya in terms of swimsuit at kung ano pa man paglalabanan nila. But let's see.
bilog ang mundo. Hindi pa dito natatapos ang laban, kaya tiwala lang tayo. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.